Tingnan naman po natin ang Hebrews 1 verses 2 and 3. Hebrews 1. Basa nga po. Makakita dyan. Hebrews 1 verses 2 and 3. Isa sa verse 1. Hebrews 1:1. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. So, noong Old Testament time, how did God speak to the people then? Panahon na yun. By the prophets. But in these last days, yan, yung last days, yun yung panahon nila, no? Mga panahon ng mga apostle, spoken unto us by His Son. At sino po ang Panginoong Jesus? Whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Who, Christ, being the brightness of His glory, God, the Father, who, being the brightness of His glory, and the express image of His person, parang si Christ nga ito, who, being the brightness of His Father's glory, and the express image of His person. Kasi hindi naman natin makikita ang Ama eh. So, ang Panginoon Jesus na ay parang nag-represent sa Ama. Kasi siya yung makikilala natin at makikita ang Diyos. And upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Okay? So yung mga talata nating binasa, no? John 1:1, 1:14, John 8:15. Alala niyo ba yung John 8? John chapter 8, verse 8. John 8:58, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So, the Lord speaks here of His pre-existence. So, ang Panginoong Jesus, before His incarnation, during His incarnation, and even after His resurrection, siya nasa glorified body na, remain to be God. No? Walang nabawas sa kanyang deity. So, in the light of this uncompromised deity, sabi ko nga, before, during, and after incarnation, walang nabawas, Pero yung kung pag-incarnate ng Panginoon, yan na yata isang, ang term nila sa English is profound. Profound humility. Kumbaga, napakalalim, mapapaisip ka sa klase ng pagpapakababa na meron na ipinakita sa incarnation ng ating Panginoon Jesus. Dahil mahirap pa unawaan eh. Dahil, profound eh. Counting degree lang na magbago ka. Siyempre, ano ba yung kanyang pagkakatawang tao? That's by the plan of God, di ba? By the plan of the Father. Na siya yung pagkakatawang tao. So, konting pagbabago riyan, it connotes, first word that I wrote this morning, it connotes descent. Parang merong, parang may pagbulusok ng konti. Kaya nga yung word na condescension, di ba? Latin ang ang original. Condescension. Ano sunod yun? Condescension. Paano yung condescension? Anong kasunod? S. Yan. Condescension. Pag sinabing condescension, voluntary na pagbaba sa rank. Hindi siya ipinilit. Kumbaga, kusang loob. Kahit nga yung
yung pagbuwis ng Panginoon ng kanyang buhay, di ba? Anong sabi niya, no man, take out my life from me, but I lay it down of myself. So, andun yung idea of voluntary. So, no man take out this power, no man take out my life. Walang pwede makakuha niyan. Ako ang kusang nagbibigay niyan. Ganun din yung kanyang pagkakatawang tao na plano ng Ama, pero hindi siya pinilit. Ano? Voluntary na pagbaba sa kanyang kalalagayan. Okay? So, ito po yung mga bagay na mahirap mag-isip, ano? Pero dahil lang sa Bible, dapat po lang natin paniwalaan dahil lang sa Bible. Pero kasi mga tao na madalang attitude, pag hindi nila ma-explain o hindi ma-reason out, hindi na totoo. Eh, magkakagulo tayo niyan, ano? Maraming bagay sa Bible na hindi talaga ma-explain. Eh. Pero dahil lang sa Bible, paniwalaan mo na lang. Kaya yun naman, makakasurvive ba ang tao ng 3 days sa tiyan ng isda at hindi mamamatay? Sabi nila, yung Bible, ano yan? Fairy tale lang yan. Palagay nyo, nasa si Jonah? Nasa bibig o nasa belly, sabi, no? The way is belly. Saan kaya siya umabot? Sa stomach o sa ano lang? Umabot na sa large intestine. Palagay nyo? Stomach lang. Alam niyo yung mga Assyrians, sa may Nineveh, Assyria, di ba? Mga Assyrians. Nineveh, capital of Assyria. So, Assyrians. Meron daw silang Diyos na kalahati tao, kalahati isda. Kaya nung makita nila, si Jonah naglalakad para ba sa bibig ng isda, kaya nung magsalita siya, agad silang naniwala. Hindi ba? Pagkagaling sa bibig ng Diyos natin. No? Pero mga kapatid, yung kung pagsampalataya nila, biyaya pa rin ng Panginoon yan. Chemos yata, ano nagkakamali, di ba? Chemos, yung fish god. Kaya yung symbol na nasa sa ulo ng Papa. Diba, ganyan? Yung sombrero ng Papa. O kardinal, di ba? Parang bibig ng isda. Pagan no? Pagan talaga origin ng Catholicism At tagal ng religion yung pagsamba sa isda So, anyway, ang Bible, mga kapatid, hindi ibig sabihin na hindi natin maunawaan ang ilang bagay dito. Hindi na totoo. Dapat ang attitude natin, nasa Bible yan, dapat kung paniwalaan yan. Kung anong nireveal sa Bible. At isa na nga riyan, mga kapatid, na ang Panginoon, kasi, siya, perfect. And when He assumed humanity, may elemento ng imperfection dahil man is imperfect. Diba? Pero, hindi naman nako-compromise ang kanyang deity. Either is holiness. Nanawaan nyo? Walang nabawas sa kanyang kabanalan, walang nabawas sa kanyang pagka-Diyos, pero nasa kanya na yung limitasyon ng tao. Ayaw nyo ma-reconcile? God, infinite. Diba? Infinite. Nung siya po'y nag-assume ng humanity, nag-incarnate, anong in-assume niya? Yung pagiging finite. When you say something is finite, meron ka ng limitasyon. Oo, bounded ka na. Either you are bounded by time. Pag nasa quarter to 1 ka, wala ka pa sa 10 to 1. Diba? Or wala ka na sa 10:44. Lumampas ka na ng 10:44. 12:44. Dahil sa 12:45 ka na So, bounded ka ng time. Kung nasa panahon, ando ka lang. Hindi ka pwedeng bumalik sa nakaraang 1 minuto. Lalo na nung nakaraang 1 taon. Hindi totoo yung time machine. Ano? So, ang tao po bounded by time and we are also bounded by space. Nandito ka ngayon sa simbahan,
Wala ka sa bahay mo. Nandito ka sa Taguig, wala ka sa ibang lugar. Pero ang Diyos is omnipresent. Why? Because He is infinite. He's not bounded by time, and He's not bounded by space. Pero when He assumed humanity, naging finite lang ating Panginoon. Nung pinanganak siya sa Israel, wala siya sa Pilipinas. Okay? Hindi na siya omnipresent yung kanyang humanity. Pero walang nabago sa kanyang deity. Walang nabago sa deity, walang naibawas sa kanyang deity. Ni sa kanyang holiness, wala rin nabawas. Ayaw yung record sa akin. Napakahirap, ano? Ang hirap. Pero dahil na sa Bible, believe. Merong awitin na God said it. I believe it. That's it. That settles it. Oh. That settles it for me. Sabi ng Bible Pero kahit hindi ka maniwala, yun pa rin yun. No? So you might as well believe it. Because God said it, that settles it. Hindi ko kung hindi ka nag-believe, hindi na yung masasettle. Okay? So, to forsake perfection requires taking on some form of imperfection. But the Lord did not forsake or in any way diminish His deity or His holiness. Hindi lamang yan, no? Yung Creator, when He assumed humanity, took on the form of the what? Of the creature or the created. From being the Creator, yung form na created or the creature. Yung diba? The Creator took the form of the created or of the creature. Walang nabawas sa kanyang pagka-Diyos. Even in His holiness. At only that, the sinless. Ano kaya yan, ano? Sinless, naging ano? Pwede ba natin matawag na sinner ang Panginoon? Pero nalipat sa kanya yung kasalanan natin Di ba? Oo, sin bearer, 2 Corinthians 5:21. For He, Father, for He hath made Him, yung Him niya, Christ. For He, the Father, hath made Him to be sin. Para kanino? For us, who knew no sin. Siya, si Kristo, na hindi nakakakilala ng kasalanan. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Hindi? Alam niyo po yung paglipat ng kasalanan natin sa Panginoon, hindi ho symbolic yun Hindi rin figuratively. Kundi actual and real. Talagang nalipat ang ating kasalanan sa Panginoon. Ang sabi ng Isaiah 53, surely He hath borne our griefs and carried our sorrows. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Nalipat, sa Kanya ating kasalanan. Ay sinasabi na, who shall lay anything to the charge of God's elect? Ang ibig sabihin nun, yung kasalanan natin na i-charge. Ano yung na-charge? Na-impute, na-isalin, na-ilipat sa ating Panginoon Jesus. So without doing any harm or damage sa deity ng Panginoon, neither in His holiness, pero yung sinless na Diyos, nalipatan ng kasalanan na hindi mababago ang kanyang kabanalan. Hindi ko kaya pa. May nabago ba sa holiness ng Panginoon Jesus? Nung nalipat sa Kanya ang ating kasalanan? Pero sa Bible, di ba? Yung kasalanan natin na isalin, na ilipat sa Panginoon Jesus. Habang siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. So, mabigat, mabigat itong doktrina na ito. Okay? Now, there's one more thing na gusto kong emphasize sa atin ito, is our union. Union with
Christ. Nalimit yung mababasa sa Bible kung bakit naniniwala ang marami, no? Na tayo po ay in union with Christ. Yung in Him. We are in Him. Saka yung Christ in us. We, referring to Christians, Christians are in Christ. Ano? Siya ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya. Malimit yung makabasa sa Bible yun. We are in Christ. And sometimes what you read is, Christ is in us. So we are in union with the Lord Jesus Christ. And because of that, ito ang nangyari. We had several special standing. Nagkaroon po tayo ng special standing and privileges. Ano yan? Aba, matinding honor, na matawag tayo children of God. Naging anak ka ni Ayala, okay na ba yun? Mas matindi, ikaw yung natawag na anak ng Diyos. Ano sabi ng John 1:12? But as many as received Him, to them gave He the power. Power there actually is right. Binigyan ka ng karapatan. Meaning, hindi yan inherently. That's not yours by nature or by inheritance. Hindi sa yan. Pinagkaloob lamang yan. Ano? Because of your union with the Lord Jesus Christ. Nagsisingkit ba yan sa atin? Na ikaw ay anak ng Diyos? Medyo na-absorb na ba natin? Yung matinding kalagayan mo, kalagayan natin? Anak ka ng Diyos. Hindi ka lang anak ng tatay mo o anak ng nanay mo. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Anak ng Panginoon. Bigatin tayo. Maging anak ka lang ng prominenteng pamilya. Iba na yung aura mo, iba na yung iba na yung pati ere mo, iba eh. Diba? Bodyguard nga lamang eh. Kala niya, siya na yung kalabaw eh. Diba yung langaw minsan? Langaw pa lang eh. Kala niya, sana yung kalabaw. Mas matapak pa sa binabantayan. Di ba? Pero ganyan, mas maangas pa sa yung boss na pinagtatrabuhan niya, hindi naman ganyan kaangas, pero yung mga nakapaligid eh. Akala ko sa yung boss. Guardia ka pala, o bodyguard. Kaya much more, ikaw na yung sabihin na anak. John 1:12, but as many as received Him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe in His name. And because of that, according to 1 John 3:2, we will become 1 John 3:2. Ibasa po. And we shall see Him as He is. Ganyan yun. Laman ng verse yan, ano? Ibasa po. At lobat ng aking Bible. Ibasa po. 1 John 3:2. Now are we sons of God, And it doth not yet appear. but we shall be. We know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Hira, no? We shall be like Him. Ano ba siya ngayon? Glorious, di ba? Hindi na siya yung katawan na, hindi na yung katawan na ito na nabubungi, nagbubustiso, nalalaga sa buhok, kailangan alagaan yung mga wrinkles, ano pa? Kailangan pahilot ang mga tuhod, pahilot ang mga buto-buto. Hindi, glorified body na yan. Wala nang weakness yan. Immortal na katawan na yan. Maski hindi na uminom ng gamot.
Hindi ka nga magpapahilot. Hindi na magpapamasahe. Hindi nyo ba namimiss yun? Hindi pa. Huwag muna. Huwag muna. Huwag muna. Pero pag marami ka siguro nararanasan, ano? Kung marami ka na nararamdaman sa katawan, parang masarap na rin, di ba? Sino ka naman ni Diyos kung umabot ng 100 years old o 150 at taon mo na puro sakit naman ang katawan na meron sa'yo. Di ba? Pagka ganyan man naman, di ba? Masarap na nga bumalik ang Panginoon dahil matutulan tayo sa Kanya. When He appear, we shall be like Him. Diba? Immortal body, glorified body. At higit sa lahat, ano? Siya na walang kasalanan sa Kanyang katawan, matutulan din tayo sa Kanya. Eh, yan ang isang malakas na magpalungkot sa Kristiyano eh. Hindi naman yung gutom, hindi naman yung hirap. Yung hirap ng buhay, wala yan. Tinatawanan lang natin yan. Di ba? Pero kahit mayaman ka, marami kang pagkain. Pag may kasalanan, malungkot. Di ba? Yan ang isa, nagpapalungkot. Kaya sabi ng Bible, the sin which doth easily beset us. Yan po nakakairita at nakakapagpalumbay sa Kristiyano. And we shall become like Him someday. Hindi lamang yan, ano? In John 15:15, ibasa po, John 15:15, He called us His John 15:15. Well, Thenceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I call you friends, for this I have learned the word of the Father, I make known unto you. totoo po yun, isang realidad na tayo ay servants. At hindi na mababago yun. Pero kahit na totoo na tayo ay servant, hanggang sa kabilang buhay, servant pa rin tayo ng Diyos. Dahil lalang na lang tayo eh. Alam niyo po ba mga kapatid? Iba pagtingin sa atin ng Panginoon. Alam niyo ba yung may mga katulong sa bahay na ang trato nila sa katulong eh? Hindi katulong. Parang ganun, ang tingin nila sa kasambahay nila, eh ano, kapamilya. Ganun. Hindi na pinangangalandakan na katulong ka lang. Hindi ba kasi pagkakatulong? I-uniform. Ano ba ito mga sinusuotan? Lalo na dyan sa ano sa mga mamahaling mga village, ano? Naka-uniform, di ba? Pagtingin mo pala, alam mo kung ano yung status niya sa buhay. Ha? Kita mo, di ba? May nakalagay sa ulo. May apron. Sa abroad, di ba? Ganyan. Ano tama ka agad? Pero meron naman po mga kasambahay na parang pamilya talaga. Sino may nagsabi na pag may sakit siya, hindi nanay ang hinahanap. Hinahanap niya yung yaya niya. Dahil yun ang kalakihan niyang nag-alaga sa kanya eh. Minsan nagseselos pa yung nanay eh. Kaya pag nagkakasakit, papadala ko sa States, Amerika, para ipagamot. Yung kasambahay nila, papagamot nila sa US. Kalitin na nga iba. So hindi mababago ang ating kalagay bilang servants ng Panginoon dahil lalang na tayo eh. We are just His creatures. Pero hindi mo ganun ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, from henceforth I call you no more servants, but I call you friends. Dati, si Abraham lang meron nun eh, di ba? Dati, siya lang ang tinatawag ng friend of God. Nung dumating ang Panginoon Yesus eh, lahat ng anak ng Diyos, naging friends of God din. Alam mo, maging kaibigan ka lang na anak ng senador, medyo may yabang ka lang ng konti. Ah, si ano, kaibigan ko yun. Kilala ko yun, kaibigan mo yun eh. Anak pa lang ng senador yun. Kaya kung sabihin ko ngayon sa'yo, ako kaibigan ng Diyos, kaibigan ng Panginoon Jesus. Parang wala masyadong dating sa believers, ano? Tayo na lang nagkakaintindihan, no? Tayo na lang nakaka-appreciate at nakakaalam nito. Kaya nga sabi ng Bible, ang mga hindi born again, they cannot see. The word see there means perceive. They could not perceive the kingdom of God.
Yung mga spiritual realities, hindi nila nape-perceive yan. Hindi nila naunawaan. Tayo lamang ang may perception ng ganyang bagay. At nakaka-appreciate, no? Yung value, sinasabi ko yung maging kaibigan. Not only that, according to Ephesians 3:17, pakibasa ko. Ephesians 3:17. Christ may dwell in your hearts by faith, that ye be rooted and grounded in love. Sino yung dwelling sa Christians? Christ. Christ! Ala natin, Holy Spirit na nakatira sa atin, ano? Christ also dwells in us. We are indwelt by Christ. Not only that, we are also indwelt by the Spirit. John 14:17. John 14:17. Pakibasa rin po. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth in you, and shall be in you. Sino tinutukoy dyan? Di ba Holy Spirit? Di ba nga napakagandang kalagayan yan? You know? Hindi mo na kailangang hanapin pa ang Panginoon Yesus. Dahil nasa sa iyo na ang Panginoon Yesus. Nananahan na sa atin ang Panginoon Yesus. Yun lang, hindi natin masyado maintindihan yan. Ano? Dahil di nga natin nakikita. Pero sabi ng Bible, sa isang mananampalataya, siya ay tinatahanan ng Panginoong Yesus. At tinatahanan ng banal na Espiritu. Meron pang verses sa Corinthians, di ba? Chapter 6, verse 19. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit. Nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Okay? So, iba nga lamang, ang meron nga lamang isa pang ministry ang Holy Spirit sa mananampalataya, yung tinatawag na feeling. So, hindi natin ito ilalagay, no? Kasi itong feeling, dumarating, nawawala. Okay? Hindi kagaya ng indwelling, minsan lang nangyayari yan. Ang indwelling, nangyayari yan at the moment of your salvation at hindi na mababago kailanman. Hanggang sa kabilang buhay, pag na-rapture na tayo, nakatira pa rin ang banal na Spirit sa atin. We are still indwelt by the Spirit. Pero yung feeling of the Spirit, yun o ang paiba-iba. Kasi minsan, punong-puno tayo ng kamunduhan. So, hindi ka filled ng Spirit. Dahil punong-puno ka ng worldliness. Or sometimes, ang punong-puno sa utak natin, yung sarili natin. Yung puro karapatan ko, yung reputasyon ko, yung pangalan ko, yung comfort ko, yung pakiramdam ko, yung advantage ko. Pag puro na lang pansarili na isip mo, then you are not filled with the Spirit. You are very much filled with yourself or filled by yourself. Ano sabi ng Bible? But be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. So, command po yan. Pero yung indwelling, hindi ho tayo gagawa niyan. Kusang dumating yan. Pag tayo may na-born again, nakatid naman sa atin yan. Pero yung feeling, kailangan po natin in-nurture yan. Okay? So, we are indwelt by Christ, and we are indwelt by the Spirit. Not only that, according to 2 Corinthians 5:20, we are what? We became 2 Corinthians 5:20. Bakit tayo nagkaganyan, ano? Because of our union with Christ. Alam niyo po ba, mga kapatid, na maraming similarity, no? Yung earthly ambassadors sa kalagayan ng mga mananampalataya.
Kaya tayo tinatawag na ambassadors for Christ. Karaniwan, saan nanggagaling ang mga ginagawang ambassador? Galing ba sila sa mababang status sa buhay o mataas na status sa pamumuhay? Mataas. Usually, ang ina-appoint natin na magre-represent sa bansa natin, yung alam mo hindi tayo mapapahiya. Baka naman padala ka ng ambassador, okay lang, kahit dumagat. At least, sa kapag-aaral na dumagat. Pero, ano ba yung dumagat? Kita. Tinatawag kasi, maraming sintawag din. Tinatawag na dumagat, kita, sa Isabela, akta. Oh. Pigmi. Okay lang kung nakapag-aral. Pero kung as is, papadala mo, i-represent ako. Mapapahiya tayo. Ambassador of the Philippines. Nakabahag, ano? May dalang pana. Meron pang tabak, meron pang panangga. Ang gagawin mo. Kakain ka sa lamesa. Lalatagan ka ng iba't ibang klase ng utensils. Hindi mo alam kung para saan. May knife na may ngipin, may knife na walang ngipin, may tinidor, may maliit na tinidor, may kutsara, may maliit na kutsara. Hindi mo alam kung ano, para saan. Meron pang maliit na panyo sa harap. Akala mo kung saan lang gamit mo. Di ba? Mapapahiya. Ngayon tayo mga kapatid, nanggaling ba tayo sa mataas na angkan? Galing ba tayo sa mataas na estado sa buhay? Bilang para matawag na ambassadors for Christ? Yes. Anak tayo ng Diyos eh. Di ba? Royal blood nga tayo eh. Chosen generation, tayo yung tunay na Aryan race. Si Hitler eh, nangangarap ng Aryan race. Sila raw yung Aryan race. Chosen race. Sikat na lahi. At ang tingin nila sa mga hindi Aryan race, inferior. Parang ka-level lang ng animals. Kaya nga sila walang pakialam kung pumatay eh. Tingin nila sa hindi Germans, mababang uri ng pagkatao, subhuman. Dahil sila yung Aryan race. Sa totoo lang, mga kapatid, according to the Bible, we Christians are the chosen generation. We are a royal priesthood. Peculiar people. Kaya mataas ang pinanggalingan natin. Kaya pwede tayo maging ambassador. Diba? Ngayon, anong ginagawa ng earthly ambassadors? Diba? They represent their country. Tayo bilang ambassadors for Christ, anong i-represent natin? We represent the interest of heaven. Our citizenship is in heaven. And we represent the interest of our God. Anong ministry ng ambassadors? Ministry of reconciliation, di ba? And we are here reconciling the world to God. Kaya sabi ni Apostle Paul, be ye reconciled to God. At tayo po may bitbit ng kanyang mensahe. The message of reconciliation. We preach reconciliation to the people by preaching the gospel of Christ. Ito pang similarity niyan eh. Pag pinaricall ang ambassador, it means what? Tayo, pag tinawag na sa langit, anong kasunod? Pag pinatawag na tayo sa langit, nirapture na tayo, anong kasunod nun? Armageddon na yan. Di ba? Dami ng pagkakapareho. So, ang ambassador, wala siya sa lugar kung saan siya pinanganak. Dahil pinadala siya sa isang bansa. Tayo rin, ano tayo sa mundo? Taga rito ba tayo? According to the Bible, we are in this world, but we are not of this world. We are only what? Pilgrims. Transient. Ang laki ng pagkakapareho talaga natin sa ambassador. Ano? Sabi ng Bible, we are ambassadors for Christ. Ano pa? According to Ephesians 1, verses 3 to 5,
We are chosen. Before of the world. Tuloy mo, ang pagkabili sa inyo ng Diyos, kung wala pang mundo, ang pagkapili sa atin ng Diyos, kailan ba yun? Before the foundation of the world. Kailan yun? Eh, di na wala pa yung mundo. Pinili na tayo ng Panginoon in eternity past. Meron bang part ng eternity na wala ka sa utak ng Panginoon? Wala ka sa mind ng Diyos? Wala. Kung gano'n ka-eternal ng Diyos, gano'n ka-eternal ang kanyang mga decisions, ang kanyang decree. So, matagal nang nasa isipan ka ng Diyos. Nadadaling ka niya sa langit at ililigtas at isusubong kanyang anak para sa iyong kaligtasan. Hindi yung kung kailan niya lang naisip yun, hindi ko ganun. Kaya nga, before the foundation of the world. What else? According to Romans 8:29, ano pa mga special study privileges natin? Romans 8, verse 29, we are predestined. For whom he did foreknow, he also did predestinate. Predestined to adoption as sons. Hindi lamang yan, ano? To be conformed to the image of His Son. So, yan po ang mga privileges natin and special standing because of our union with Christ. Okay? You are predestined to be conformed to the image of His Son, Romans 8:29. And sabi po sa 1 Peter 2:5 and 9, ano na po tayo mga kapatid? We are like living stones. Okay? And what else? A royal priesthood to offer sacrifices. 1 Peter, saan yan? 1 Peter 2:5 and 9. Ibasa po. 1 Peter 2:5 and verse 9. We are a chosen generation, royal priesthood. Pakibasa po. 1 Peter 2:5 and 9. Sino po nakabasa? Tulog na yan kami lahat. 1 Peter 2. Ye also as Yeah. stone, and built up a spiritual house, and holy priesthood, offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Yan. Verse 9. Nabasa na, verse 9? A holy nation. Eh, masarap po mapabilang sa ganyang kategory, no? Kumbaga sa dinami-dami ng tao, naitangi ka eh. According to Revelation 1 verse 6, we are a kingdom of priests. We are a kingdom of priests. Kumbaga, nakakaangat. Okay? So lahat ng ito mga kapatid, laging posible because of what? Because of our union with Christ. Tandaan po natin, lahat ng blessings, kung ano man meron tayo mga kapatid, it is all because of
your union with Christ. Kumbaga, parang ano lang eh. Ang tawag yan? Naambunan ka lang. Naambunan ka lamang. Kumbaga, dahil sa naging barkada ka lang yan, naging kadugo ka lang. Ano. Kumbaga, hindi direct. Kaya parang sasabi sa Bible, because of Christ. For Christ, what? For Christ's sake. All because of Christ. For Christ's sake. Alang-alang kay Kristo. Hindi naman tayo minahal ng Diyos sa diretso eh. Diba? Para isang bata na hindi mo naman kilala, until ma-realize mo, anak pala ng isang kamag-anak o ng pinsan mo, kaya kahit doon mo lang nakita yung batang yun, parang mag-aam na rin ang pakiramdam mo. Pero hindi mo naman kilala yung bata. Ang kilala mo yung kamag-anak mo, yung pinsan mo. Kanino ka bang anak? Kaya ganito po. Di ba siya yun? Pinsan ko yun. Diba? Pinsan ko yun. Sige, ka rito. Kumbaga, anumang feelings, affection, or good thing na gagawin pa sa'yo, ginawa lamang yan dahil kay. Diba? Dahil kay. Kaya ganun po ang ating kalagayan, kaya huwag tayo magmamalaki. Hindi ka nagkaroon ng ganyan mga pribileyo dahil pogi ka, kaaya-aya, kalugod-lugod sa Diyos, o talagang acceptable ka sa harapan ng Diyos. Wala kang mabuti sa atin eh. Walang matuwid, wala kang isa. There is none righteous, no not one. There is none that doeth good. There is none that understandeth. There is none that feareth. There is none that seeketh after God. Sabi ng Bible, even our righteousness are as filthy rags in the sight of God. Pero bakit nagkaroon ng ganyang feeling ang Diyos sa atin? Because of our union with the Lord Jesus Christ. So hindi po yan natural na karapatan natin na magkaroon yan. Yan po dahil lamang sa ating relasyon sa Panginoon Jesus. Pribilehiyo yan. Pribilehiyo. Ngayon, gusto ko i-drive dyan mga kapatid. Kung yun yung tunay na anak ng Diyos, nagawang pagsakripisyo. Ano? Kaya panawagan ko po pa sa ating lahat. Sana matutunan din natin sundan ang kanyang halimbawa na iniwan sa atin. Ang sabi ni John sa atin, we should walk as he walked. Kung paano lumakad ang Panginoon sa mundo ito, ganun din tayo lumakad. Sabi ni Pedro, the Lord left us His footprints, His footsteps for us to follow. Iniwanan tayo ng Panginoon ng kanyang bakas na dapat natin sundan. Naalala ko yung kwento tuloy ng bata na winter, no? Siyempre, paghahakbang ka, may footprint. Merong isang lasenggo na tatay, ano? Umuwi siya, laseng. Isang araw, hindi niya namalaya yung anak niya lumabas ang bahay. Sinusundan yung footprints niya. Diretso siya sa taberna. Yung stride ng tatay niya, malaki, bata pa siya. Pero parang natouch yung natouch yung ama, sabi niya. Pag ito palang anak ko, sinundan yung yabag ko, yung footprints ko. Dito rin makauwi, kagaya ko rin. Mula noon, tinigil na niya yung kanyang pagpunta-punta sa... So, ang Panginoon nag-iwan po sa atin ng kanyang bakas. Kung paano siya lumakad sa mundong ito, sabi sa atin, let us walk as He walked. Sabi ni Peter, we should follow His footprints, His footsteps. So, ang Panginoon nagpakita ng halimbawa ng humility in His incarnation. Tandaan natin yung kanyang estado, though being in the form of God, being means what? Continuance in the same, or existence in the same position. Being in the form of God. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. At kundi nanatili siya sa ganung kalagayan. Before, during, and even after incarnation. Nanatili siya sa ganung kanyang kalagayan. Diyos pa rin siya. Pero anong ginawa niya? He took upon Him the form of a servant. He humbled Himself even to the point of death. So tayo mga kapatid, yung
boss natin, ano? Ang Panginoon natin, ginawa yan. Nagsakripisyo ng ganyan. Hindi niya in-exempt ang sarili niya sa kabila ng kanyang estado bilang Diyos. Hindi niya sinabing, kayo na lang gumawa niyan. Ako ba naman, Diyos ako? Kailangan ko ba akong gumawa niyan? Pero nag-in-exemplify niya sa atin yung humility, di ba? Naghugas nga siya ng paa ng makasalanang tao. At pinakita niya tayo ng halimbawa ng humility. So kung meron kailangang sakripisyo tayo. Sakripisyo na yung mga karapatang sinasabi natin, no? Reputasyon, dangal. Hindi naman kawalan sa kabawasan sa pagkatao natin. Hindi naman kahinaan yan. Kundi kalakasan ng pagkatao yan. That's strength of character. Sign of maturity. Yung patuto tayo, ano? But defer. Ano? Defer. So, magandang attitude ko yung maging deferent. Ano yung deferent? Hindi different, ha? Parati ka naiiba. Iba yun, different yun eh. Pero yung deferent, yung defer. Maliit lang na bagay, hindi naman doktrina eh. Hindi naman issue ng morality o morality yan eh. Non-essential naman, mga tastes lang naman eh. Mga panlasa lang, preference, choice lang naman, personal choice. Wala tayo magmatigasan pa sa pag hindi nila pagbigyan ng gusto ko, walk out ako. Ayoko na, di ko kayo suportahan. Pangit na attitude doon. Usually, yun ang downfall ng simbahan. Doon nagsisimula ang mga division. Right. For people who want their way, to have their way. Their own style, or their own view, or their own preference. Ayaw nila mag-defer sa iba. Kung tutusin, maliit lang naman na bagay. Hindi naman malaking issue yan. Hindi naman doktrina yun. Pero usually, mga kapatid, yan ang mga problems ng maraming simbahan. Hindi malaki. Maliliit lang na lumalaki. Dahil sa walang gusto mag-prefer. So, ang mensahe ni Apostle Paul ng Titus chapter 2 of Philippians is unity in the church. Paano ma-achieve yan? Let this mind or let this attitude be in you, which is in Christ Jesus. Being in the form of God, or rank as God, or status, position as God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. He humbled himself. He took upon him the form of a servant, and he became obedient, even to the point of death. So sana po, willing din tayong gawin yan, no? Kung Panginoon natin, ginawa yan eh. Hindi niya in-exempt ang sarili niya sa kabila ng kanyang mataas na kalagayan bilang Diyos. Sana willing din tayo na gawin yan, no? To maintain the unity and harmony in our church. Okay, at dito kayo. At pagbukas sa panalangin before I turn this over to our MC. Salamat po, Ama, sa maghapon ito. Sa inyong patnubay at kalakasan na pinagdulot sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa mensahe na pinarating. Nawag tumayo patuloy ng magpalakas sa bawat isa. Magtuwid, Ama, sa aming kaisipan, sa aming pamumuhay. Lalo nung kaming paraguin, Ama, sa aming attitude. At nawa po, Ama, it would cause also growth in your church, maturity in your body. Sana po, Ama, lalo kami maging fruitful and effective na simbahan naman na makapaglingkod sa inyo at makaminister sa iba. Nalayan po, Ama, yung pagpapala sa mga nalalabing gawain naman sa maghapon ito sa aming simbahan at sa aming mga gawain, sa aming mga personal na buhay. Kaya nawa po mag-ingat at pala sa bawat isa. Alam po, Ama, yan dalangin sa katilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. May makupo na at babalik po ang Isis. Amen. Bye sa ating Isis. Salamat, Pastor. Brother Gilbert. Salamat po. Handa ka sa birthday mo, di ba? Last day na. Oh. Kasama pala si Brother Gilbert sa Paris. So, tayo po'y magpapatuloy. Tayo po'y dadaan po sa atin na matutoo ngayong hapon. Ang mga pinagpala